sa ibayang dagat ang missile test ng North Korea nabigo. At bilang ng patay sa pagguho ng bundok ng basura sa Sri Lanka, sumama na o mayroon nang umabot na po sa 20. Detalye ng report mula kay Ralph Ubina. Nabigo ang North Korea sa tangka nitong paglulunsad ng missile ngayong araw. Nangyari ito isang araw matapos ay dinaos sa military parade ng Hilagang Korea bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng kapanganakan ng kanilang founder na si Kim Il-sung, kung saan ipinarada dito ang mga makabago nilang ballistic missile. Batay sa ulat ng US at South Korean defense officials, nangyari ang missile test sa bahagi ng Sinpo Port City sa silangang bahagi ng Nokor, na siyang lugar din kung saan pinakawala ng unang ballistic missile test na bumagsak sa karagatang sakop ng Japan. Inaalam pa ng South Korean at US intelligence officials ang klase ng missile na ginamit ng Nokor. Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, hindi ang mga pinuno ng mga malalakas na bansa ang posibleng pagbulan ng World War III. Ang tunay daw kasi na banta sa seguridad ng mundo ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un. Umaaksyon si Gemma Vansenia. Isa raw sa mga napag-usapan nila Japan Prime Minister Shinzo Abe at President Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo ay ang pagkakaroon ng mga missile. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya kailangan ng mga gamit pandigma dahil ayaw niya rin na magkaroon ng World War III. Sinabi ko kay Abe, hindi ko na kailangan yung mga missile, mga baso. Because as you see now, sometimes it's Putin who is very conciliatory. And now Trump is almost also disregarding, ignoring the reports of the hacking, is reaching out. You know, if we start a war, a third world war, that will be the end of the world. Hindi rin naniniwala ang Pangulo na isa sa tatlong superpowers ang posibleng pagmula ng panibagong World War. Kahit daw kasi hindi nagkakasundo sa ilang isyu ay nananatiling bukas sa dialogo sina Russian President Vladimir Putin, China President Xi Jinping at incoming US President Donald Trump. Tinukoy naman ni Digong kung sino ang tunay na banta sa seguridad ng mundo. Kung si Kim Jong-un, itong buang nasa North Korea, he's the wild carder. Not Russia na to. Putin is just an ultra si Putin ultra. But ang gago niyan itong sa North Korea lang. Kung mamatay ang buang na yan, okay na tayo. Sinigundahan naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ang pahayag ng Pangulo tungkol kay North Korean leader Kim Jong-un. In the context of what North Korea is doing, including the firing of missiles that were aimed at the Philippines, I think so. Noong nakaraang linggo, nagpahayag ng pagkabahala ang Amerika sa plano ng North Korea na muling maglunsad ng ballistic missile bilang bahagi ng long-range weapons test nito. Isang loyalty march din ang ginawa ng Pyongyang para ipakita ang puwersa ng sandatahang lakas ng North Korea at patuloy na pagtitiwala sa liderato ni Kim. Tumanggi nang magkomento ang gobyerno ng Pilipinas tungkol dito. Muli namang giniit ng Pangulo na ayaw niyang magkaroon ng mga dayuhang sundalo sa bansa. I want the country freed of foreigners, soldiers. Ayaw ko. Time for the Philippines to sibat na kayo. We're good enough. Walang karapatan na ang mga bansa na hindi kabilang sa ASEAN na makialam sa mga isyong kinakaharap ng mga kasapi nito. Yan ang iginiit ni Pangulong Duterte sa pag-uumpisa ng ASEAN Summit kahapon. Ano naman kaya ang reaksyon dito ng China? Umaaksyon si Beverly Natividad. Sa kick-off ceremony ng chairmanship ng Pilipinas sa ika-50 taon ng ASEAN ngayong 2017, muling pinaalala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga orihinal na dahilan ng pagkakaisa ng 10 miyembro nito noong 1967. We expressed our shared determination to ensure stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve our national identities.
Layo ng ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, pero mangyayari lang ito kung hindi makikialam ang non-ASEAN countries sa mga isyong kinakaharap nito. I also called ASEAN dialogue partners to renew their dedication to the valued purposes and principles stated in the Treaty of Amity and Cooperation, including non-interference in promoting regional peace and stability through abiding respect for the rule of law. Now more than ever, it is a time for real change through constructive engagements. Ang non-interference o ang hindi pakikialam ng foreign country sa mga problema ng isang bansa o ng isang rehiyon tulad ng ASEAN ay nagiging mas makahulugan ngayon sa gitna ng agawan ng teritoryo sa South China Sea at pagpuna ng Estados Unidos at ng iba pang Western countries dito. Isa nga sa 6 na prioridad na agenda sa mga meeting ng ASEAN na gaganapin sa Pilipinas ang pagpapalawig ng maritime security at cooperation. Pero paliwanag ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, walang pinapatamaan ng Pangulo. Non-interference has always been at the core of even international law. You cannot interfere in the domestic affairs of any particular country. And so when the President says that, it's nothing new. It's just a reiteration of a well-established rule in international law, which is also adopted by ASEAN. Sang-ayon dito ang Chinese ambassador sa bansa, kinikilala raw talaga ng China ang prinsipyong ASEAN Way. We appreciate the ASEAN has been developing on the ASEAN Way, which is characterized by non-interference and by doing things on consensus. That also fits our principle of non-interference. Maging sina dating Pangulong Fidel Ramos at Gloria Arroyo sang-ayon din sa foreign policy ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN. I agree. Yes, I agree. That's always been an Asian value, non-interference. The President did a great, magnificent speech. It was according to the script, and he focused on the 6 top priorities of ASEAN. And non-interference is just one of them. Kinatuwa naman ng China ang pahayag ng Pilipinas na hindi babanggitin ang Permanent Court of Arbitration ruling sa anumang communique na ilalabas ng ASEAN ngayong taon. Your Foreign Secretary and also Undersecretary, both of them said the arbitration case will not be picked up during the ASEAN meetings this year. And you like that, of course? I like it very much. Samantala, mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa Davao City kaugnay pa rin ng paglulunsad ng ating chairmanship ng ASEAN 2017. Nasa Davao City si Kirby Cristobal mag-uulat live. Kirby? Rian, naging matagumpay ang isinagawang launching ng ASEAN 2017. Dito yan sa SMX Convention Center sa Davao City. Umaga pa lamang ay mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa paligid kung saan gaganapin ang pagdiriwang. Masusing iniinspeksyon ng mga pulis kasama ang mga security guards ng molang bawat sasakyan. Bukod dito ay may mga X-ray machine at K9 rin sa lahat ng entry point sa lugar. Ilang oras bago magsimula ang selebrasyon ay isa-isa nang dumating ang mga delegado ng gaganaping launching ng ASEAN. Sinalubong ng masayang ati-atihan na binubuo ng Santa Ana Performing Guild mula sa lungsod ng Davao. Ang karamihan ay pawang mga kabataan. Namataan ang presensya ni dating Pangulong Fidel Ramos, Senador Alan Peter Cayetano, mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte gaya ni Labor Secretary Silvestro Abella III, Peace Secretary Jess Duresa, National Security Advisor Hermogenes Esperon, DFA Secretary Perfecto Yasay, mga kinatawan ng ASEAN member state at dumating rin sina US Ambassador Jung Kim at Chinese Ambassador Zhao Jinhua. Sa pagdating naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa SMX Convention Center, kinamayan nito ang 10 ambassador ng member state na kinabibilangan ng mga bansang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at ang Pilipinas. Sa pagsisimula ng programa, si Foreign Secretary Yasay ang nagbigay ng welcoming remarks. Ibinida nito ang paghahanda ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN kasamang iba't ibang aktibidad para sa golden anniversary nito. May temang Partnering for Change and Engaging the World ang ASEAN 2017 na nakatutok sa 6 na thematic team na siyang magpapaunlad pa sa mga bansa na kabilang sa ASEAN. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni DFA Secretary Perfecto Yasay sa kanyang opening remarks.
The theme speaks of our aspiration to work more closely on effecting positive change in the lives of the people of ASEAN. The substantial issues that we wish to address and pursue for our region with the Philippines as ASEAN chair include, among others, promoting peaceful coexistence, advancing work on maritime security, working towards a drug-free ASEAN, bettering the quality of life and equal access to opportunities, enhancing an environment that is conducive to business, prioritizing health and improved nutrition, highlighting connectivity and innovation, building a disaster-resilient region, and strengthening ASEAN's work and standing in the international arena. To effectively carry out its priorities and that of ASEAN, the Philippines will be hosting 118 meetings during this year, spread out to select cities of the country. With the year 2017 being the 50th anniversary of the founding of ASEAN, the Philippines will also organize commemorative activities to celebrate this milestone. Ria, tapos na yung event dito sa SMX Convention Center, pero sa ngayon ay mahigpit pa rin yung pinatutupad ng seguridad ng mga polis hanggang sa matapos nga itong araw na ito at magbabalik na rin sa normal ang mga pangyayari dito. For the Philippines to, sibat na kayo. We're good enough. Walang karapatan na ang mga bansa na hindi kabilang sa ASEAN na makialam sa mga isyong kinakaharap ng mga kasapi nito. Yan ang iginiit ni Pangulong Duterte sa pag-uumpisa ng ASEAN Summit kahapon. Ano naman kaya ang reaksyon dito ng China? Umaaksyon si Beverly Natividad. Sa kick-off ceremony ng chairmanship ng Pilipinas sa ika-50 taon ng ASEAN ngayong 2017, muling pinaalala ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa mga orihinal na dahilan ng pagkakaisa ng 10 miyembro nito noong 1967. We expressed our shared determination to ensure stability and security from external interference in any form or manifestation in order to preserve our national identities. Layo ng ASEAN na mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, pero mangyayari lang ito kung hindi makikialam ang non-ASEAN countries sa mga isyong kinakaharap nito. I also called ASEAN dialogue partners to renew their dedication to the valued purposes and principles stated in the Treaty of Amity and Cooperation, including non-interference in promoting regional peace and stability through abiding respect for the rule of law. Now more than ever, it is a time for a change through constructive engagements. Ang non-interference o ang hindi pakikialam ng foreign countries sa mga problema ng isang bansa o ng isang rehiyon tulad ng ASEAN ay nagiging mas makahulugan ngayon sa gitna ng agawan ng teritoryo sa South China Sea at pagpuna ng Estados Unidos at ng iba pang Western countries dito. Isa nga sa 6 na prioridad na agenda sa mga meeting ng ASEAN na gaganapin sa Pilipinas ang pagpapalawig ng maritime security at cooperation. Pero paliwanag ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay, walang pinapatamaan ng Pangulo. Non-interference has always been at the core of even international law. You cannot interfere in the domestic affairs of any particular country. And so when the President says that, it's nothing new. It's just a reiteration of a well-established rule in international law, which is also adopted by ASEAN. Sang-ayon dito ang Chinese ambassador sa bansa, kinikilala raw talaga ng China ang prinsipyong ASEAN Way. We appreciate the ASEAN has been developing on the ASEAN Way, which is characterized by non-interference and by doing things on consensus. That also fits our principle of non-interference. Maging sina dating Pangulong Fidel Ramos at Gloria Arroyo sang-ayon din sa foreign policy ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN. I agree. Yes, I agree. That's always been an Asian value, non-interference. The President did a great, magnificent speech. It was according to the script, and he
focused on the 6 top priorities of ASEAN. And non-interference is just one of them. Kinatuwa naman ng China ang pahayag ng Pilipinas na hindi babanggitin ang Permanent Court of Arbitration ruling sa anumang communique na ilalabas ng ASEAN ngayong taon. Your Foreign Secretary and also Undersecretary, both of them said the arbitration case will not be picked up during the ASEAN meetings this year. And you like that, of course? I like it very much. Samantala, mahigpit na seguridad ang ipinatupad sa Davao City kaugnay pa rin ng paglulunsad ng ating chairmanship ng ASEAN 2017. Nasa Davao City si Kirby Cristobal, mag-uulat live. Kirby? Rian, naging matagumpay ang isinagawang launching ng ASEAN 2017. Dito yan sa SMX Convention Center sa Davao City. Umaga pa lamang ay mahigpit na ang seguridad na ipinatutupad sa paligid kung saan gaganapin ang pagdiriwang. Masusing iniinspeksyon ng mga polis kasama ang mga security guards ng molang bawat sasakyan. Bukod dito ay may mga X-ray machine at K9 rin sa lahat ng entry point sa lugar. Ilang oras bago magsimula ang selebrasyon ay isa-isa nang dumating ang mga delegado ng gaganaping launching ng ASEAN. Sinalubong ng masayang ati-atihan na binubuo ng Santa Ana Performing Guild mula sa lungsod ng Davao. Ang karamihan ay pawang mga kabataan. Namataan ang presensya ni dating Pangulong Fidel Ramos, Senador Alan Peter Cayetano, mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte gaya ni Labor Secretary Silvestro Abella III, Peace Secretary Jess Duresa, National Security Advisor Hermogenes Esperon, DFA Secretary Perfecto Yasay, mga kinatawan ng ASEAN member state at dumating rin sina US Ambassador Jung Kim at Chinese Ambassador Zhao Jinhua. Sa pagdating naman ni Pangulong Rodrigo Duterte sa SMX Convention Center, kinamayan nito ang 10 ambassador ng member state na kinabibilangan ng mga bansang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at ang Pilipinas. Sa pagsisimula ng programa, si Foreign Secretary Yasay ang nagbigay ng welcoming remarks. Ibinida nito ang paghahanda ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN kasamang iba't ibang aktibidad para sa golden anniversary nito. May temang Partnering for Change and Engaging the World ang ASEAN 2017 na nakatutok sa 6 na thematic team na siyang magpapaunlad pa sa mga bansa na kabilang sa ASEAN. Narito pakinggan natin ang naging pahayag ni DFA Secretary Sa ibayang dagat, tangkang missile test ng North Korea nabigo at bilang ng patay sa pagguho ng bundok ng basura sa Sri Lanka, sumama na o mayroon nang umabot na po sa 20. Detalye ng report mula kay Ralph Ubina. Nabigo ang North Korea sa tangka nitong paglulunsad ng missile ngayong araw. Nangyari ito isang araw matapos ay dinaos sa military parade ng Hilagang Korea bilang pagdiriwang sa anibersaryo ng kapanganakan ng kanilang founder na si Kim Il-sung, kung saan ipinarada dito ang mga makabago nilang ballistic missile. Batay sa ulat ng US at South Korean defense officials, nangyari ang missile test sa bahagi ng Sinpo Port City sa silangang bahagi ng Nokor, na siyang lugar din kung saan pinakawala ng unang ballistic missile test na bumagsak sa karagatang sakop ng Japan. Inaalam pa ng South Korean at US intelligence officials ang klase ng missile na ginamit ng Nokor. Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, hindi ang mga pinuno ng mga malalakas na bansa ang posibleng pagbulan ng World War III. Ang tunay daw kasi na banta sa seguridad ng mundo ang pinuno ng North Korea na si Kim Jong-un. Umaaksyon si Gemma Vansenia. Isa raw sa mga napag-usapan nila Japan Prime Minister Shinzo Abe at President Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo ay ang pagkakaroon ng mga missile. Pero ayon sa Pangulo, hindi niya kailangan ng mga gamit pandigma dahil ayaw niya rin na magkaroon ng World War III. Sinabi ko kay Abe, hindi ko na kailangan yung mga missile, mga baso. Because as you see now, sometimes it's Putin who is very conciliatory. And now Trump is almost also disregarding, ignoring the reports of the hacking, is reaching out. You know, if we start a war, a third world war, that will be the end of the world.
Hindi rin naniniwala ang Pangulo na isa sa tatlong superpowers ang posibleng pagmula ng panibagong World War. Kahit daw kasi hindi nagkakasundo sa ilang isyu ay nananatiling bukas sa dialogo sina Russian President Vladimir Putin, China President Xi Jinping at incoming US President Donald Trump. Tinukoy naman ni Digong kung sino ang tunay na banta sa seguridad ng mundo. Kung si Kim Jong-il, itong buang nasa North Korea, he's the wild carder, not Russia na to. Putin is just an ultra si Putin ultra. But ang gago niyan itong sa North Korea lang. Kung mamatay ang buang na yan, okay na tayo. Sinigundahan naman ni Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay ang pahayag ng Pangulo tungkol kay North Korean leader Kim Jong-un. In the context of what North Korea is doing, including the firing of missiles that were aimed at the Philippines, I think so. Noong nakaraang linggo, nagpahayag ng pagkabahala ang Amerika sa plano ng North Korea na muling maglunsad ng ballistic missile bilang bahagi ng long-range weapons test nito. Isang loyalty march din ang ginawa ng Pyongyang para ipakita ang puwersa ng sandatahang lakas ng North Korea at patuloy na pagtitiwala sa liderato ni Kim. Tumanggi nang magkomento ang gobyerno ng Pilipinas tungkol dito. Muli namang giniit ng Pangulo na ayaw niyang magkaroon ng mga dayuhang sundalo sa bansa. I want the country freed of foreigners, soldiers. Ayaw ko. Time